beloved Boss Mike Cervera. Siyempre, may mga taga-suporta pa rin yan. Oh. Revilla, Eto na mga kababa, si nanay naman talaga. Oh. Sige nanay, ipaglaban mo. hindi kami sinuhulan, binayaran para pumunta rito. Oh, naku, lagi namang ganyan ang sinasabi ng mga nagrarally eh. Ay, nako. Oh, sige tuloy. Mahal namin si Senator Bong Revilla. Ah, bakit? Kailan ba nagmamahal sa kanya? Pati naman si Lani ah. Oh, di ba? Isa lang ang hindi ko isa lang ang nasisigurado ko na hindi nagmahal sa kanya, si Ellen Adarna. Di ba? Sure ko 'yon. Nanay, isa lang ang sigurado ko na hindi nagmamahal sa kanya, si Ellen Adarna. Tuloy. Talagang pag-ibig, pagmamahal, support ang ibibigay namin sa kanya. Ay, yun lang. Hindi siya mahal ni Ellen Adarna. Kahit anong suhol ni Panday kay Ellen Adarna, mukhang hindi umobra. Tunay na tao siya, mapagmahal. Bakit? Sino bang may nagsabing robot si Panday? Meron ba? Uy, baka naman sinasabi nyo na hindi tunay na tao si Bong Revilla. Abay, robot ba siya? Parang hindi naman di ba? Kaya po kami, binabalik namin ang pagmamahal sa kanya. So, Wala ka, si nanay naman Oo. Sige nanay, ubusin mo ang luha mo. Nanay, umuwi ka na lang. Ang payo ko'y umuwi ka na lang at asikasuhin mo yung mga apo mo. Asikasuhin mo yung mga anak mo. Asikasuhin mo yung asawa mo. Wag yan, Wag yan si Bong Revilla, marami naman diyang gagawa niyan. sobrang bait niya sa amin ng mga taga-Cavite. Ang laka. Sobrang pagmamahal sa amin, kaya po talaga kasama namin siya. Ipaglalaban namin. Hindi siya nag-iisa, Senator Bong Revilla. Parang sinasabi ni nanay, bahala kayong mga taga-Bulacan. Basta yung aming senador dito sa Cavite, maayos yan. Parang ganun, mga kababayan ko, parang ganun. Parang sinasabi, bahala yung mga taga-Bulacan na ninakawan ni Bong Revilla. Basta kaming taga-Cavite, binubusog niya. Putik na yan, matindi. Mahal na mahal ka namin ng mga taga-Cavite. Yung mga nanonood sa Las Vegas, Las Vegas, crypto, singkit, na nanonood sa Las Vegas, Nevada, sana manalo ka dyan sa Pachinko. Bakit po kayo napapaiyak? Ano po yung malaking naitulong sa inyo ni Senator Bong? Ano na malaking naitulong sa'yo? Siyempre, naging emotional po kayo ngayon. Kasi po, si Bong Revilla napakabait matulungin sa Cavite. Wala po kami masasabi. Sa'yo nga, ano nga naitulong daw sa'yo? Si nanay naman, Nanay, ano daw naitulong sa'yo, nanay? Mike, makinig ka. Granting without admitting. CMR. Makakabuti ba yon kaya PBBM? Di sabihin mo. Di, makinig ka rin, Oy, Romel. Arnado, makinig ka. Sabihin mo, kay BBM, sabihin mo, Mr. President, si Mike Cervera tinitira kayo ni tinitira si Martin, pinsan mo. Tapos sabihin mo, pwede ba pahintuin mo? Ganon sabihin mo kay Presidente. Ayos ba? Okay na. Talaga Alam nyo, si Pangulong Bongbong Marcos hindi takot kahit kanino. Yun ang totoo. Bakit? Ano sabi niya? Umuwi ka rito. Salde ko. Itinuturo mo ko? Malinis ang konsensya ni Pangulo kaya siya mismo nagpapawi. Walang kinatatakutan sa madaling salita.
Hindi katulad ni Martin nyo, takot na takot magsalita labang kay Saldico. Tao pa mo ha! Alam nyo, minsan natatangahan ako sa inyo. Bakit matatakot ang Pangulo kay Martin para idamay siya? Bakit? Sinasabi nyo ba na sangkot si Pangulo sa ginawa nilang pagnanakaw na dalawa ni Saldico? Minsan nagtatangan nyo rin eh, no? Oo, yung mga katwiran yung ganyan, wala ako sa mood. Sipin nyo nga, si Pangulong Bongbong Marcos hindi natatakot yun. Kasi alam niya malinis siya. Kahit na idamay pa siya ng pinsan niyang si Martin, kung sakasakali, wala siyang katatakutan. Bakit? Alam niya sa sarili niya na malinis siya. O, hindi katulad ni Martin, takot na takot. Tama, mali. Sipin nyo nga, ano ba naman mga analyze nyo yan? Parang yung ina-analyze nyo parang sinasabi nyo, may kinalaman si Pangulong Bongbong kaya kailangan matakot kay Martin para hindi siya idamay, ganun ba yon? Minsan ang tatangan nyo talaga sa totoo lang. Walang kailangang ikatakot si Pangulo kahit pa si Martin ang maglaglag sa kanya kung ano sabihin niya. Wala. Bakit? Walang kasalanan ng Pangulo. Malinis ang Pangulo. Joke lang yun, ha? Joke. Diba? Joke lang. Kayo talaga, sabi na nga ni Pangulo, anong katatakot natin, malinis tayo. Wala tayong ginawang kasalanan. Kung mayroon pala siyang ganyang ebidensya, di umuwi siya rito at dito siya magsalita. Ganon ang pangangatwiran, ha? Yung mga pangangatwiran nyo, dahil ayaw nyo lang na madamay si Pangulo kasi baka idamay ni Martin, di parang inamin nyo na may kasalanan nga si Pangulo. Tama, mali. Sige nga, Jing Martin, tama, mali. Parang sinasabi nila na madadamay si Pangulo. Bakit may kasalanan ba si Pangulo? Kasi mga kababayan ko, walang kinatatakutan si Pangulo kahit pinsan niya, kapatid nga, hindi natakot Bakit? Alam niya sa sarili niya yun totoo. Kaya kahit sino ka pa, idamay mo siya, magturok ka, kung wala namang kasalanan ng Pangulo, bakit tayo matatakot? Tama, mali. Ang hihinaan nyo mag-analisa. Sa totoo lang. Kung parang ganyan ang inyong mga pananaw, ayawan na. Kasi parang sinasabi nyo may kasalanan si Pangulo. Parang sinasabi nyo kasapakat ni Pangulo si Martin Romualdez Diba? Oo, diba? Okay na. Walang kasalanan si Manong. Dito tayo. Sobrang full support po sa mga taga Cavite. Mapagmahal, ipinakita niya talaga. Nagtatrabaho sila ng tunay. Naglalakad sila kahit po bumabagyo. Nabaha, nandoon pa ang pamilyang Revilla. Ipinapakita ang suporta nila sa amin. Sa inyo lang yun. Ang problema, para bang ang usapan dito, Robin Hood, ano? Diba? Parang usapan dito, Robin Hood. Dahil si Robin Hood nagnakaw, tapos mga kababayan ko, ang nangyari pagka nakaw itutulong sa iba para protektahan siya. Nakuha niya, yung style niya, magnanakaw siya sa ibang lugar. Tapos mga kababayan ko, itutulong yung kokonti sa ibang mga tao katulad ni nanay. At eto naman mga kababayan ko, ang poprotekta sa kanya kasi natulungan niya. Ganun ba yun? Hanggang ngayon, nanay, ganyan pa rin ang katwiran. Mukhang mahihirapan talaga tayong makapagpaunlad ng bayan.
Di ba, no? Uy, kapag pag sinasagot ko ng ganun, huwag kayong ma-o-offend, ha? Oo, ha? O, minsan kasi mga kababayan, meron akong pabiglang katwiran. Oo, ha? Ayoko man na talagang ganun mga twiran, pero minsan, lalo na kapag kulang na kulang ako sa tulog at ano, may pabigla ako no? May pabigla ako. Okay na. Okay na tayo, ha? O, move on. Buti naman 1,000. Noveleta, nagpunta po kami ngayong araw dito para Si Kuya naman, magpakita ng suporta para sa aming minamahal na Senador Bong Revilla Jr. Naniniwala po kami no, na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla. Nakikita niyo mga kababayan ko, naniniwala po kami, Eka. Naniniwala po kami, Eka, na walang kinalaman at hindi po, nagnakaw si Bong Revilla. Typical mga kababayan ng mga ligaw dahil mga nakinabang sa mga ninakaw. Doon sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ngayon, hinarap niya ito kagabi, personal siyang sumuko dahil naniniwala siya sa end niya na wala namang kinalaman, hindi naman para magtago. No? Ang taong wala namang... Hindi, kasi masyado nang nalaos yung mga nagtatago na survey niya na hindi nagiging maganda yung ehemplo ng mga nagtatago tulad ni Bato, ni Bantag, ni Atong Ang, ni Saldico. Pumangit yung imahe. Kaya nag-iba naman si Bong Revilla. Ang style ni Bong Revilla, maiba naman ako. Susuko naman ako. Di ba? Ganon. Ang kasalanan at wala namang kinalaman doon sa usapin ng flood control. Dapat dati, mula nung... Paano mo nalaman na walang kasalanan? Anong basihan? Di ba mga kababayan ko? Anong basihan mo na walang kasalanan si Bong Revilla samantalang sabi ng state witness na si Bernardo ay naghatid nga siya mismo ng kwarta na milyon-milyon sa kanyang bahay mismo. O, alam mo ba yon? Di ba? Yung mismong nag-aakusa at yung mismong witness ang nagsasabi na si Bong Revilla ay hinatiran ng sandamakmak na pera dyan sa bahay niya. O paano mo ngayon pangangatwiranan yon? Diba? Paano mo pangangatwiranan yung kuya? Sige nga, at paano mo nalaman na hindi talaga siya nagnakaw? Tama, mali. Ano naman ang kredibilidad ninyo at kredibilidad nung taong mismo na siya ang naghatid ng pera? Sige nga. So, ibig mo ba sabihin pwede mong salungatin yung sinasabi ni Bernardo na nandudong ka rin nung hinatid yung pera? O binantayan mo ba si Bong Revilla ng buong 5 taon na hindi ka umalis sa tabi niya sa pagtulog, sa pag-ebs, sa pag-bang-bang, nandudong ka? Pwede siguro. Pwede siguro. Mga kababayan, kapag ka masasabi ng mga ito, na paano yun yan nasabi ni Bernardo na nagbigay ng pera? Ultimo, pag-utot, pag-ebak, pag-bang-bang, pagtulog, pagkain, sa lahat ng pagkakadaon, nandoon ako sa tabi. Diba? Yung pwede mong sabihin na walang kasalanan. Pero kung hindi mo naman alam yung whereabouts ni Bong Revilla, wala kang karapatang magsabi niyan. Mas magaling ka pa ba sa mga abogado at mga hurado, mga judge? Si kuya naman, tignan nyo naman yung paskil. Mahal ka namin, Senator Bong. Bakit? May pumipigil ba sa pagmamahal nyo? Mga kababayan, anong klaseng katwiran yan? Mahal ka namin. Mahal ka namin. Senator Bong Revilla. Walang pumipigil sa pagmamahal nyo sa kanya.
Pinipigilan nyo ba na mahalin nila si Bong Revilla? Hindi. Kahit ako eh. Bakit ko pipigilan yung pagmamahal nyo sa kanya? Ang pinag-uusapan dito, hindi yung pagmamahal nyo. Kung hindi, yung kaso na ginawa niya na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Usto, Aurora Arnaez. Minsan kasi kailangan din natin na na mainis. Oo, hindi lang po pwede na lagi lang tayong masaya. Kasi baka kasawaan nyo, lagi lang tayong tawa ng tawa. Kailangan, minsan, mga kababayan ko, may inis din tayo. Tuloy. Una pa man, na pumutok yung flood control last year, wala pa namang napapanagot. Wala pang kahit na sino doon sa mga lumutang na mga malalaking pangalan. Bakit walang napapanagot? Yan na nga, may mga napanagot na nga. Si Bong Revilla napanagot na. Sila Diskaya napanagot na. Yung kasama ni Bong Revilla na 6 napanagot na. Hindi napanagot kung hindi, naidemanda na. Nasa hukuman na. Antayin nyo lang yung pagpapasya ng hukuman. Panagot na panagot. Wala pa nga napapanagot eh. Meron nga bang napanagot? Kasi may proseso. Ito po yung due process na sinasabi na dapat nating sundin. Ayan dumadaan pa sa proseso. Si Bong Revilla, dumadaan pa sa proseso. Kailangan pa niya na ilaban sa Sandigan Bayan kung siya mismo ay walang kinalaman. Diba? Diba? Tuloy. Ang napapanagot, bakit si Senator Bong Revilla na nagtungo yung mamamayan ng Cavite dito ngayon upang ipakita yung aming suporta sa kanya dahil muli binabanggit po namin, naniniwala kami na walang kahit na anong kinalaman si Senator Bong Revilla. Di ba? Parang si Romel naman, parang alam na to. Mike, isoli mo na ang bayad sa iyo galing sa mga kalaban ni Martin Romualdez. Kay Bongbong Marcos nga, hindi ako tumatanggap. Sa mga kalaban pa kaya, yan ang pag hindi nyo na kayang pangatwiranan yung katwiran ko, ganyan na yung sasabihin nyo. Di ba naman kayo? Anong pagkakaiba nyo sa mga DDS? Wala na kayong pagkakaiba. Pag hindi nyo na kaya na panangatwiranan yung katwiran ko sa inyo, iibahin nyo yung kwento, sasabihin nyo, bayaran. Ano ba yan, Romel? Hina naman ng ulo. Hina. Alam mo ba lagi kong abonado? Sino ba nambablock sa'yo? Never ako nambablock, Mahina. Huwag mong ibahin yung kwento, katwiranan mo. Sinasabi mo ba na may kasalanan si Pangulong Bongbong? Diba? Bakit ka natatakot? Wala, mahina kayong mga twiran. Kaya alam nyo, kaya nga ako tinawagan eh. Ayoko naman na mag-vlog siya talaga. Nananahimik ang buhay ko, masaya ako. Namamasyal-masyal lang eh. Inabaabala nila ako. Bakit? Iba ang utak nito. Kailangan talaga yung utak ko sa pakikipaglaban sa social media. Kita mo, maharli ka lang. Hindi nga ninyo napabagsak eh. Kumbaga sa mga kababayan, yung utak ko pang Fast and Furious ito. Diba? Kaya nga, balik ka dito at kailangan nahihirapan tong mga diba? Wala, hindi nyo alam yung kakayanan na meron ako eh. Diba na? Tataloy. Dito sa usaping ito at ipinakita ng buong pamilya Revilla yung tunay na paglilingkod at pagseserbisyo sa mamamayang Caviteño sa panahon ng unos, sa panahon ng kalamidad. Kasama namin siya. Kaya po... Tingnan mo, ano ba naman katwila? Alam mo, mahina ulo mo.
Promise, ha? Romel, mahina ulo mo. O, yung kung ganyan lang nakatwiran, paglaban sa social media, sigurado talo na. Hindi natatakot si PBBM kay Martin. Eh, kayo lang naman nagsasabi nun eh. Ako ba may sabi nun? Di ba sabi nyo, hindi nyo ba naiisip, Eka, na kapag ka, si Martin, ay, binabanatan, nadadamay ang Pangulo. Bakit? Bakit madadamay? Hindi ba namin iniisip kanyo na pa pwedeng magsalita sino? Si Martin Romualdez at ilaglag si Pangulo? Ganun ba? Tapos ngayon, hindi natatakot si PBBM na? Bakit? Sinabi ko ba na natatakot si PBBM? Hindi. Ang sinasabi ko, wala siyang pakialam kahit kanino. Kapatid, pinsan, kaalyado, kahit sino. Bakit? Alam ni Pangulo na siya ay malinis. Tama, mali. Sinabi niya na kung anong ebidensya ipakulong niya. Kaya wag mo pangunahan. Eh bakit? Ano pang silbi ng mga vlogger dito magbigay ng opinion sa mga nangyayari kung pipigilan nyo kami? Huwag nyo pigilan yung mga vlogger kasi kung ganyan ang pananaw nyo, tigil na natin lahat ng mga vlogger, wag nang mag-vlog. Ganon. Tama? Ingot-ingot to. Vlogger kami. Oo, hindi kami basta-basta na chismoso lang. Vlogger na nagbibigay ng pag-aanalisa, nagbibigay ng kanya-kanyang mga opinion. Kung hindi nyo kayang unawain yon, para-parehas kayong mga bobo. Tama? Alam mo na, ha? Diba? Sabi ko sa inyo wala, mahina yung ulo mo. Hindi uubra yung ulo mo sa utak ko. Utik na yan, Nandito kami, voluntaryo, na magpakita kami ng suporta sa aming minamahal na senador. Kaya nga ako nandito, kaya ka nga nandiyan dyan eh. Di mo ba naiisip yun? Di mo ba naiisip yun? Itanong mo sa mga vlogger nyo. Simple lang naman eh. Mga kababayan, alam ko namang matatagal na kayo dito. Simple lang naman. Di, magsumbong ka sa vlogger nyo na nagtatanggol kay Martin, sabihin nyo si Mike Cervera. Ganun lang. Binibigyan ko na nga kayo ng mga gagawin nyo para hindi kayo nagmumukhang tanga sa channel ko. Tama ba mga kababayan ko? Dahil hindi naman kayo makakapag-vlog, eto na, tinuturuan ko na kayo. Pumunta kayo sa pinakapaborito nyong vlogger na nakikita nyo na nagtatanggol kay Martin at ituro nyo ko. Tama, mali! Tagal na nun, wala pang bumabanat. Tagal-tagal na, wala pang bumabanat. Naku, tatawanan lang kayo niyan. Ito na. Paano ngayon ito? Wala na itong mga kababayan. Di ba? Lalapot dugo mo dyan, Oy, Senator Bong! Di ba, Ayan na nga may go signal na nga Mahina kukote Mahina kukote ng mga hindi nila kakayanin yung utak natin sa pangangatwiran. Dito na tayo mga kababayan ko. Grabe ito. Grabe mga kababayan Malupit ito. Pasok! Ayan na. Sa mga may idol naman kay Bong Revilla dyan, Sir Bong, kamusta po kayo, sir? Sir, kamusta po, sir? Tingnan nyo, mga kababayan, si Bong Revilla, yun na. Dumadalo na sa hearing dyan sa Sandigan Bayan. Sundan nyo. Wala, mga kababayan ko Hindi, obra ba sa atin yan? Ayun na, Sir Bong, mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Ito na. Pasok! kamusta po kayo, sir? Sir, kamusta po, sir? Di ba?
Nako, mga kababayan ko. Ay, ano. Ayaw pa rin nila maniwala sa mga Martinico. Oo. Sorry na lang, oo. May sarili kasi kung pananaw, hindi ako tulad ng mga DDS. Kasi wala na kayong pagkakaiba sa mga DDS na namimili na lang kayo. Porke kakampi nyo ko, porke piling nyo kakampi ni Pangulo. Porke piling nyo kakampi ni Pangulo. Paano nyo nasisigurado? Sige nga. Piling nyo lang yan. Piling nyo lang yan. Tanong nyo kay Nyulo. Di ba? Piling nyo lang yan. Itanong nyo kay Nyulo. Puta, ala nyo kakampihan si Martin? Piling nyo lang yan kasi nga mahina kayo mag-analisa ng mga nangyayari at bagay-bagay pagdating sa politika. Piling nyo, kakampi talaga. Bakit nawala siya sa pagiging speaker niya? Isipin nyo, bakit, di ba maraming bumoboto kay Martin pero bakit walang nagawa yung mga bumoto sa kanya? Isipin nyo nga, naiisip nyo ba yun? Naiisip nyo ba yun? Di ba speaker siya? Ang dami-daming bumoto at sumusuportang mga kongresista. Ang tanong ko sa inyo, bakit nag-resign siya? Bakit? Sabihin nyo, nag-resign kasi para mabigyan ng eme. Ngayon nga nag-aabol, gusto niya nang palitan si Congressman D. Marami kayong hindi alam. Marami kayong hindi alam. Okay na. So, aralin yung maigi. Assignment nyo yan. Our beloved Boss Mike,